Walang sinisisi. Itong naging paglilinaw ni Palace Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro kasunod ng kanyang naging patutsada na may ilang guro ang nagtuturo sa mga estudyante na maging walang modo. Ang pahayag na ito hindi ikinatuwa ng mga grupo ng mga kaguruan. Alamin ang detalye ng balita sa aking report. Minsan na po natin nakita mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. Ito ang nauna ng naging pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro kahapon, August 18. Pahayag niya ito kasunod ng nangyaring insidente ng pamamaril ng isang estudyante sa loob ng silid-aralan sa Ateneo de Zamboanga. Pero ang laman ng mensaheng ito ni Castro, pinuna at tila hindi nagustuhan ng publiko at mga kaguruan na umani ng pambabatikos online. Kabilang nga sa pumuna dito ang ACT Teachers Party List. Sabi ni Representative Antonio Tino, dapat na humingi ng paumanhin si Castro sa lahat ng mga guro dahil sa hindi katanggap-tanggap at wala sa lugar na paninisi nito. Pero sa press briefing ngayong araw, sinabi ni Castro na hindi paninisi o pag-atake sa mga guro ang kanyang binitawang pahayag kahapon. Tinanong din ito ang ACT Teachers Party List kung nakondena ba nila ang mga gurong nagturo ng maling asal sa mga estudyante. Sa ACT Teachers Party List, hindi po ito paninisi. Sana ilagay po natin sa tamang konteksto ang aking sinabi. Hindi ito pag-atake sa mga guro. So, siguro tanungin na lang po natin ang ACT Party or ACT Teachers Party List. Sa ganitong naipakita natin na nangyari na mga paglabag ng ibang mga guro. Hindi po lahat Hindi ko never kung sinabi na lahat. Ano po ba kaya ang nagawa nila para mas maiangat natin ang tamang kaugalian sa ating mga kabataan? Tingnan po natin kung nakondena ba nila itong mga isang teacher, yung ibang mga teachers na nagsagawa ng ganitong pagtuturo ng maling asal sa ating mga estudyante. Binigyan din ni Castro na nais lamang kilalanin ng kanyang naging pahayag ang malaking papel ng mga guro bilang pangalawang magulang kapag nasa paaralan ng mga mag-aaral. Bagamat naiintindihan naman daw niya ang naging saloobin ng mga gurong nasaktan dahil sa maling interpretasyon at konteksto ng kanyang naging pahayag, nilinaw nitong hindi siya kailanman nanisi ng guro. Nanindigan din ito na may mga gurong hindi naging magandang modelo sa mga kabataan. Naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga guro at wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. So ngayon, ipinakita ko kung bakit yun yung nasabi natin dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda or modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo kung meron din po kayo nakikita mga ganitong klase mga nangyayari sa kapwa nyo guro, paalalahanan po natin na kayo po ay tinitingala bilang tagapagturo ng magandang kaugalian sa ating mga kabataan. Idinagdag pa nito na dapat manggaling ang paumanhin sa nagbigay ng maling konteksto sa kanyang mga sinabi kahapon. Para sa EuroTV News, Vanessa Cleofas, sumasaludo sa bawat Pilipino.